Hi guys! Welcome back again sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video, share it to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook. Again, doon ang nagsasagot kung meron pa kayong mga ilang katanungan regarding sa ating video for today. And yes, ayan yung ating video for today guys is maglilipat kami nung aming mga alaga na galing dun sa aming kwarto dito sa brooder na malaki. So, ito yung mga sisiw natin, guys. Ayan, guys. Ayan si partner. Ayan. Bale, ito is ililipat na natin. So, sa second naman na cage is meron din. Ito naman yung cage na yun, guys. Ayan, napakarami din nating sisiw dyan. And yung dito sa ilalim. And meron din tayo dito sa ilalim, guys. Ito yung hawk line, guys, na sinasabi ko. And nakapaglinis na rin ako. Or nalinisan na namin yung isang brooder. Yung ilalim na lang kukunin namin yung mga ilang ipot tsaka ipa. And ito yung kanilang paglalagyan. Ito na. So, nung nakaraan guys, medyo maliliit yung mga nilalagay namin dito. So, ito na nga yung pangalawang lalagyan namin sa kanila or brooder. Version 2.0 na kasi malalaki na rin sila. And yung una namin na nilalagyan sa kanila is yung nasabi ko sa inyo nung nakaraan. It's either yung dog cage basta nasa 3 weeks pataas na. Or yung carton natin na may ilaw, day old up to 2 weeks old. So, ayan, papakita ko sa inyo yung mga sisiw at saka ilalagay na rin ni partner yung mga ilan dito kasi as usual, meron silang mga palatandaan or cable tie na sa kanilang mga paa. So, ayan guys, maglilipat na kami ng mga sisiw and yes, balik tayo mamaya para dun sa pangalawang batch naman na ating lilinisan. So, ayan guys, ayan na nga pala yung mga sisiw natin na unang ilalagay dun sa ating brooder. And ayan yung sample ng isa guys. Ayan o, napakaganda. Hawkline ito guys. Cross with Tsunami. Yung kay Sia na pongkan na lalaki. So ayan siya. Ito siya guys. So napakaganda. Ayan. So napakaganda ng mga sisiw natin. Ayan o. Makikita nyo napaka small beak talaga. Ayan siya guys. Napakaganda. So ito yung mga sample natin guys. Lilipat na namin kasi medyo malalaki na yung ipot nila. And medyo mabaho na rin. Lalo na kapag hindi tayo nakakapagpalit agad-agad. So ayan, healthy masyado yung ating mga sisiw guys. Ayan. Guys, ito is stag ata tugang no? Ayan, ito ay stag guys. Ang laki ng kanilang katawan. Ayan, napakaganda. So, ito is pullet ito. Ayan, napakakulit ng isa. So, ayan na guys yung kanilang pansamantalang pagtitirhan or lalagyan natin sa kanila habang hindi pa sila nabebenta. So, ayan guys. Tinitingnan ni partner yung mga ilan kasi hindi natin alam guys, baka yung isa may sipon or what. At least nakita na namin sa ngayon pa lang or hindi pa namin nalagay sa brooder para okay yung ating mga alaga dito. So sabi ni partner, wala talagang kasipon-sipon tong mga alaga na to kasi napaka-imposible naman din since nandun sila sa loob ng ating bahay or dun sa may kwarto talaga natin banda. So, eto, schedule na sana namin sila na palitan ng ipa guys. Pero, sabi ni partner, lagay na namin dito sa malaki. Ayan, kasi nga, medyo malalaki na talaga and napakadalas na yung pag-ipot nila. Ayan, pulet na naman ito guys. Napakaganda talaga ng kanilang mukha. Tsaka yung kanilang beak guys, oh. Ayan, oh, napaka-broad guys. Ayan, ang gaganda. Siguro mga nasa 21 pieces ata to. So, uplan lipat tayo sa ating mga alaga. Nga pala, yung mga napakita ko kanina guys is Hawkline cross with Tsunami na yun. So, yung nanay tsaka tatay ito guys is Tsunami. Both Tsunami. Nasa 2 weeks old na yan guys. Ito guys, tag to. Ayan, kasi makikita nyo rin sa kanyang dito guys, oh. Dibdib banda. Itim talaga. Napakaganda nung tuka guys, oh. Ayan. Napakaganda guys, oh. Pulet din to guys, for sure. Ayan, oh. Dito. Babaeng babae. So, ayan, bali, 4 na Tsunami line naman ang nakuha natin dito. Ayan, kulay green naman yung cable tie is, mama nila is yung nakuha namin kay Sir Andre. Tapos yung tatay is Tsunami pa rin. Yung nakuha namin kay Sir Sia. So, ito na yung mga kinalabasan guys. Ayan, napakaganda nung kanilang hubo guys, oh. Ayan, napakaganda nung legs. Ayan, ang lalaki rin. So, bali meron tayong 6 guys. Ayan sila nandito guys. Medyo naninibago sila kasi napakalaki na yung area and compared dun sa kanina, medyo maliit. Next stop naman tayo guys is eto, Belgian, tapos UG yung nandito guys. So ayan yung mga itsura nila. Meron tayong 17 na nandito. So iba-iba pa rin guys. Ayan, meron kasi akong data guys na nakalagay dun sa kwarto namin. And dinala ko na lang din dito guys para ayan, malaman ko kung sino yung mga magkakasama. Medyo malalaki na tong dito. Isasama na namin dito guys. Ayan, kinakaunting lang din ni partner. So, ito naman yung sa Belgian natin guys. So, kaya din siya medyo abuhin guys is yung tatay nila
is abuhin kasi yun. Ayan, stag ito guys. Napakaganda ng katawan. Napaka-healthy nung ating sisiw na Belgian. Ilagay na muna namin lahat guys and balik tayo mamaya. So ayan guys, tapos na akong naglinis dito and ayan na yung itsura. Ayan, nalagyan na natin ng bagong ipa. Ito yung makakasama ng ating mga hook line guys, yung mga anak ni Apollo. Ayan nga pala sila. And ito yung isasama natin guys. Ayan, ito bali 6 lang naman to sila. So medyo parehas lang din yung laki nila. So ayan, ito yung isasama natin yung ating mga hook line. Yung mata nila guys, yan yung kinagandahan ko talaga sa kanila guys. Yung kanilang mga mata. So yung tapay niya rin guys, ayun napakaganda guys oh. Ayan yung tuka nila. Ito yung isasama natin sa ating Apollo. Ang gagawin na lang namin is maglilinis na lang kami dito sa flooring ng aming brooder na dito sa malaki na area. And we're good to go kasi maglilinis pa rin ako or maglilinis ako ng aming mga cage din na pinagkunan natin sa kanila para magamit sa next naman natin ng mga sisiw. A few minutes later. So, ayun guys, nandito na sila lahat and nandito naman sa kabila guys, ayan siniraduhan lang namin para hindi sila makawala and para hindi sila mabigla din kasi nga kanina medyo na-stress sila sa paglipat natin guys kasi nanibago nga sila. So, ito na yung itsura nila guys, ayan. Yung iba, ayun, nandun pa rin. Pero yung iba naman is, ayan, naglalaro-laro na guys. So, ito yung maganda guys, or para sa amin, maganda talaga yung naging way namin na galing sa cartoon bago namin nilagay dito. Kasi, ayan o, compare nung dati na sisiw pa lang. Medyo malamig kasi dito sa brooder na malalaki guys. Kasi alam niyo naman, ayan, open area dito. Tapos, konti lang yung merong bubong. So, talagang prone siya sa lamig. So, yung dun sa kwarto namin is naka-enclose siya or kung meron mang open is yung bintana lang. So, good thing na meron kaming brooder nung nasa mga cage tsaka dun sa cartoon kasi at least from day old until 3 weeks to 4 weeks old nandun sila and then bago namin ilagay dito. So, ayun, maganda pa rin. So, yung iba dito guys, actually hindi sila same ng edad. So, merong 2 weeks pa dito. Pero nilagay namin sila dito guys para hindi sila ma-behind. At the same time, nakasanayan na kasi nila yung mga kasama nila. So, hindi na kami mahihirapan pa later on na baka kung sakali salpukin nila or what. Kasi, ayan, okay na yung kanilang pakiramdam guys since magkasama sila within this brooder. So, okay na yun na at least binaba namin na maaga para hindi kami medyo mahirapan sa part na yun. And, balik kami mamaya para magpakain ng mga sisiw natin dito. Ayan. Hi guys! Ayan, nagbabalik ako guys. And, ayan, nakapag-freshen up na tayo konti. Kasi guys, ang kate nung ating rice hull or yung labhang natin kanina. And sa ngayon nga pala, i-update ko kayo dun sa ating brooder dito sa loob ng ating bahay. At the same time, yung mga sisiw dito. At kung ano na yung sitwasyon nung nilagay natin kanina. Nagkaroon kami ng konting changes guys. Ayan, ito masabi ko lang sa inyo. Ito yung pinaka-problema guys. Lalo na kapag bago lang natin sinasama yung ating mga sisiw. Papakita ko na muna sa inyo bago tayo doon sa kabila. So ayan guys, nandito muna sila sa labas kasi para maarawan naman. So mamaya ipapasok din namin yan. So ito yung cage nga pala nung hook line guys na sinasabi ko sa inyo kanina. But suddenly, ang nangyari guys, kinuha namin sila from dun sa mga Apollo strain na kasama sana nila doon sa brooder natin na malalaki. Kasi, napatay nung isa nating hook line, yung isang anak ni Apollo dun. So, papakita ko sa inyo mamaya. Natsambahan niya talaga sa ulo guys. So, kaya, napag-decide namin ni partner na dito na muna sila. Kasi baka madami pang ma-damage. So, hindi namin alam kung ano mangyayari. Dito naman tayo sa kabila, guys. Etong kabila, guys, is hutako naman ito. Or yung mga strain ng ating hutako sa norte na mga breeder. So, eto sila dito, guys. Ayan. So, nung nakaraan, nasa cartoon sila. So, dahil available na tong cage na to or wala nang ibang na nakalagay. So, sila yung pinalit namin, guys. Total, malalaki naman din sila. Nilagyan ko na rin ito ng label, guys. Bawat cage or bawat cartoon, nilagyan ko ng label para hindi makalimutan. And at the same time, si partner, meron din siyang palatandaan. So, punta tayo dun sa loob na ating kwarto, guys. Bale, ito yung dalawang papisa na lang na natitira dito or bagong papisa namin. So, sila lang yung nandito na muna. So, punta na muna tayo dun, guys. And nang makita nyo naman yung sitwasyon doon.
eto guys, papakita ko na muna. Ayan yung ating mga sisiw na nandito na. And eto yung sinasabi ko sa inyo na feeder na ginawa ko. Ayan. So, bali 3 guys kasi ang dami-dami nila. And yung iba naman is nandun na. Ayun. Nandun yung iba guys. Napakakulit na din. So far dito sa batch na to is wala namang namatay and hindi naman sila nag-aaway or nagsasalpukan. Dito naman tayo sa kabilang brooder guys. Ayan, meron tayong mga stray ni Apollo dito. Tulad ng nasabi ko kanina guys, kinuha ko yung hawk line dito guys. Kasi nga guys, merong napatay yung ating hawk line. Na medyo maliit pa naman din siya sana, pero napakatapang niya na. And ito yung mga anak ni Apollo guys. Ayan. Mas matatangkad pa ito actually sa kanya, pero siguro natamaan niya talaga, natsyempohan niya sa ulo. Ito yung napatay niya guys. So, napakasayang, napakalaki na sana nito. So ayun guys, kung mapapansin nyo, hindi siya bugbog talaga totally na yung bugbog na talagang sa away. Natamaan lang siguro siya sa head na part niya. Kaya ayan, namatay guys. Napakasayang nung ating isang Apollo. So hindi pang man din nabebenta, pinatay niya na. Lalo na kapag wala tayong kulungan na enough. So sa ngayon guys, sila na muna dito para walang ma-damage or wala namang madagdag pa sa patay. Baka kung ano pang mangyari sa mga alaga natin dito kapag pinagsama pa natin yung ating mga hawk. Ayan guys, yan yung sitwasyon dito sa ating brooder na malalaki. So ayun guys, ang ating video for today, and ayun na nga yung nangyari sa ating paglilipat ng ating mga alaga. Actually guys, kailangan talaga namin silang ilipat kasi nga napakalalaki na rin nila. O maluwang na rin yung ating brooder na nandun sa taas ng ating bahay. Bago ko nga pala tapusin yung ating video for today, ayan, mag-shoutout na muna tayo ng ating mga viewers dyan. So shoutout nga pala kay Montero Line from Lanao del Sur, to Sir Edwin Saladas from Jeddah, to R.A. Shamu Breeder, shoutout nga pala sa iyo sir from Mati City. Shoutout din kay Jomi TV. Also to Sakuragi Line from Jensan. Shoutout din sa iyo Gerard Bailon from Negros Occidental. And nga pala, pinapa-shoutout din ni Sir Vince Battlecock, ang team Tugbulan of Basak na galing sa Lanao del Sur. Also kay Sir Dato Ibrahim, shoutout po sa inyo sir. Also to Sir Potts MCTV, maraming salamat sir, shoutout sa inyo. And finally, shoutout sa iyo Sir Marvin Kio, maraming salamat po sa panunood. So ayan guys, yun lang yung ating munting shoutout for today, and sana nag-enjoy kayo sa aming munting video guys. And again, if you haven't subscribed in our channel, please do consider subscribing. Please do like this video, share to your friends, and do comment down below para sa mga katanungan nyo. Don't forget also guys to like our page on Facebook. Again, doon ako nagsasagot kung meron pa kayong mga further questions regarding sa ating video for today. And ayun guys, sana nag-enjoy kayo. And please do stay safe guys kasi meron pa rin COVID. No hate, just love guys. Please do good everybody. Goodbye and peace out. Goodbye guys.